Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nagbunye ang mga DDS, mga supporters ni Digong dahil sa pumayag na ang Department of Interior and Local Government na manunumpa si Digong mag-oath taking as a mayor of Davao. At dahil sa hindi ito makabalik sa Pilipinas, ay payagan din ng gobyerno ng DILG na merong representative na isang government official na panumpaan ni Digong doon sa Dahig mismo at gagawa ng request ang DILG sa ICC na pwedeng manumpa si Digong doon mismo sa ICC compound at dadalhin doon ng isang official ng gobyerno na pwedeng panumpaan ni Digong. Narito ang ulat courtesy sa atin ng UNTV. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal na mayor ng Davao City. Sa panayam kaninang umaga kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na makikipag-ugnayan siya sa ICC para payagan na makapanumpa ang dating Pangulo sa presensya ng Philippine Consul habang nasa loob ng detention facility. Alright, so meron akong nasilip at naamoy dito mga kababayan. Parang small gestures of reconciliation ito, di ba? Maliit na gesture or kilos ng reconciliation. Kasi bakit? John Vic Remulla mismo, yan ay trusted person ni PBBM ang nagsasabi na okay, pwede nang mag-oath taking si Digong, di ba? Kasi kung talagang kalaban ni PBBM si Digong, ay hindi na nila payagan na mayroon pang pupunta doon na opisyal at hindi na sila mag-request sa ICC, ang gobyerno, hindi na yan mag-request sa ICC kung talagang kinakalaban o sinosuppress nila si Digong. Kaya mabait pa rin pala si PBBM tsaka ang gobyerno mabait kay Digong dahil nga si John Vic Remulla mismo nagsabi na okay, pwede nang manumpa si Digong mismo sa ICC sa Dahig at hihingi sila ng permisyon galing sa ICC na magdala doon ng isang opisyal at doon manumpa si Digong sa harap ng opisyal na ito. At kung si PBBM mismo ang pupunta roon at manunumpa si Digong kay PBBM, ibig sabihin start na ito of reconciliation mga kababayan. Na ito yung nasilip ko kaya binigyan ko ng reaksyon ito. Kasi mabait ngayon ang gobyerno kay Digong pinayagan at hindi lang sila mismo ang nag-request sa ICC na kung pwedeng manumpa si Digong mismo sa Dahig or dyan sa compound ng ICC. Balik tayo sa balita courtesy ng UNTV. Anya, kinikilala ng DILG ang pagkakahalal kay dating Pangulong Duterte bilang nagbabalik na mayor ng Davao City. Gayunman, binigyan din ni Secretary Remulla na dapat ay physically present ang isang mayor. Sakaling hindi ito magampanan ng dating presidente, maaari namang umakto ang vice mayor bilang alkalde ng lungsod. Ito ang maganda dahil ang vice mayor ay si Baste, anak ni Digong. So walang problema diyan. Kahit na hindi mahalal Megdat, hindi makapag-take oath si Digong, ay automatic na magiging mayor yung di ba? Yung vice mayor at ang vice mayor ay mismo anak niya. Kaya pwedeng pwedeng walang take oath diyan kasi anak naman niya si Baste. At kung ano naman ang sasabihin ni Digong ay susundin naman ni Baste 'yun, di ba? Kasi si Digong nga ang brain and muscle diyan, make that ang utak ng pagpatakbo ng Duterte government. Okay, so work from the Hague ito. Kung makapagpanumpa na si Digong, ay ang trabaho ni Digong hindi na siya makaupo sa Davao City Hall. So diyan na lang siya mismo sa kanyang selda, sa kanyang kulungan. Maganda naman yung kulungan niya diyan sa computer. Merong computer diyan sa loob ng kwarto, malinis. Pwedeng diyan siya magipag-transact ng online sa doon sa kanyang City Hall, di ba? Which is ang kanyang anak mismo ang acting OIC mayor ng Davao. So wala tayong diyan, wala tayong no excuses yan kasi nasa batas natin na kahit nakulong, yun kasi ang problema sa batas kahit kriminal ay pwedeng kakandidato So
kahit na kulong ay pwede kang kumandidato at kung manalo ka ay pwedeng ang opisina mo ay kulungan mo. Nasa batas yan natin at ang kung hindi ka na pwedeng makapagsilbi kahit sa kulungan mo ay pwede mo nang ibigay ang posisyon mo doon sa vice mayor. Kaya ang vice mayor ang swerte diyan kasi automatic na magiging mayor. Alright, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Nahalal na Vice Mayor ng Davao City sa katatapos lamang na eleksyon ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Baste Duterte. Ayan, so good luck sa inyo dyan, mag-ama. Ngayon meron akong nasilip dito, kanino ba talaga manunumpa si Digong? Kasi ayon sa batas yan ay pwedeng sa pinakamababa na opisyal sa gobyerno. Pwedeng sa barangay captain lang. Yun ang sabi ng isang attorney. Pwedeng sa barangay captain, ay lalo na pwede sa isang mayor. Kaya pwedeng kay pwede sa congressman, kay Pulong, manumpa si Digong, pupunta doon si Pulong, pwede kay BP Sara kasi vice president, pwede kay Baste kasi vice mayor, at pwede rin kay Rigor. Kasi yung Rigor, yung anak ni Baste, ay nanalo din, di ba? Congressman din yata o gobernador yon, pwede doon din. Kaya sigurado ako na ang panumpaan ni Digong na isang opisyal ay sariling apo niya o mga anak niya ang pupunta sa dahig para sa panunumpang ito. Alam nga naman na doon pa siya manunumpa sa barangay captain, no? Doon na lang sa kanyang mga anak kasi anak niya yan eh. At least mayroong reason na magkikita-kita sila diyan sa dahig. No excuses sa politika. Kapag nanalo na yan. Kapag natalo, no excuses. Kagaya na lamang ngayon sa si Ramon Revilla Jr. Bong Revilla pala ay nagreklamo na sa mga vloggers na umatake sa kanya eh. Sinisiraan pala siya kaya kinakasuhan ni Bong Revilla ngayon yung mga sumisira sa kanyang pangalan. Kaya siya natalo sa sa eleksyon dahil sirang-sira pala yung pangalan niya. Kaya yung mga vlogger ngayon na 10 daw yun kakasuhan ni Bong Revilla ay nagtatago na ngayon dahil hinahanap na ng NBI sobrang paninira kay Bong Revilla. Kaya ayun, nagkaroon ng problema sa NBI ngayon. Anyway, good luck at sana matuloy itong oath-taking na ito ni Digong kasi nga wala tayong masabi diyan. Ang nanalo ay nanalo, no excuses yan. Ang natalo ay natalo, wag nang pumalag. Ganyan talaga sa politika, mga kababayan. So, wishes na lang tayo. We wish also Digong sana ay magbago na yung kanyang ang kanyang ugali, di ba? Sana magbago na yan. Magiging mabait, makadiyos at magkaroon ng mataas na antas ng moralidad sa kanyang mga prinsipyo as a mayor of Davao City. Hanggang sa muli mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.